sa Juan chapter 15 verse 16. Bibilang po akong tatlo, sabay-sabay po natin ang basahin ito. 1, 2, 3. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, upang humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili, sa ganoon anuman ang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Hallelujah, praise God. Purihin ng Diyos sa mga salita na ating pong nabasa, sa kanya pong mga salita. Amen. Sa title pa lang po makikita natin yan na pinili na tayo ng Diyos. Tayo pipinili na. Amen. Sabi po diyan sabi niya, God's title po, God called me and choose me according to His purpose. Sa supporting verse na binigay po sa atin, members, napakabuti ng Diyos. At sa Tagalog, tinawag at pinili ako ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil kung ating pagbubulay-bulayan, paano nga ba ako tinawag ng Diyos, di ba? Paano niya ba akong pinili? Ano ba yung nakita niya sa atin? May nakita ba talaga? O talagang yun ang ibig ng Diyos na piliin tayo? At dito, bibigyan tayo ng sa pag-aaral na to, bibigyan tayo ng kahit kaunting kaunawaan, kahit kaunting verse na ibinigay sa atin, nawa patuloy itong yung prayer kanina, tumimo sa pinakamatang bahagi ng ating puso upang ito'y patuloy na lalago. Alam po natin na kahit isang verse lang yan, kapag pumasok sa pinakamatabang bahagi ng ating puso, tsak na sigurado pag sinamahan ng Diyos at yayabong ito. Sabi nga nun, ano po ba ang ituturo ng salita ng Diyos? Atin pong pagsasalo-saluhan ng salita ng Diyos na tuturo. Sabi sa 2 Peter, sabi po dyan, 2 Pedro chapter 1 verse 10, nakasulat po dyan. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, kay Kristo, pagsikapin ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Yan po yung bili ni sulat ni Peter na sabi niya, pagsikapan niyo mapatunayan na mga tinawag na nga kayo. Kung talagang sa puso natin, talagang tinawag tayo, ay kailangan pagsikapan nating mapatunayan na yun para yung pagpapatunay na yun, hindi paglakad natin dito sa habang ginagamit tayo ng Diyos, hindi tayo basta-basta matitisod. Alam naman natin na kapag sinabing lingkod tayo ng Diyos, hindi pwedeng sabi nga nung hindi on and off, lingkod ka ngayon, susunod hindi. Ayan, di ba? Sabi pong ganun, kailangan mapatunayan talaga na tayo tinawag. Basta na buhay na natin to, ito na yung buhay natin na talagang tinawag tayo upang hindi na rin maging katisuran natin. Kasi darating ang time na parang manghihina tayo, parang gano'n parang ganyan sa paglakad natin, minsan darating yan. Minsan makakakita tayo ng mga bagay na hindi naman kinalulugdan ng Diyos. Minsan nakakasama pa natin. Ngunit sabi ng supporting verse sa Peter na kailangan mapatunayan talaga na tayo tinawag. At paano ba mapapatunayan? Sa Old Testament po, marami ang tinawag at pinili ng Diyos. Marami dyan sa Old Testament, sa katulad po ni Abraham, Moises, Samuel, maging sa New Testament, marami rin po tinawag at pinili ang Diyos. Yan pong mga pangalan na yan po yung ibinigay sa atin. Bagamat napakarami, kung alam naman pa natin kung babasahin natin, talagang noon pa man, ang dami. Maging si David, si Saul, ang daming pinili. Amen. Ang supporting verse natin kay Abraham, sa buhay po ni Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 and 2, ang salita ng Diyos, sabi niya yan. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong lupain, ang iyong mga kamag-anak, maging ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang malaking bansa ang lahi mo at pagpapalain kita. Gagawin kong tanyag ang pangalan mo at marami ang pagpapalain dahil sa iyo. Yan yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos. At tunay po sa pagkakatawag, pinili siya ng Diyos para yung layunin ng Diyos maganap dun sa buhay ni may purpose kaya tayo tinawag at pinili ng Diyos. Hindi tayo pipiliin ng Diyos, hindi tayo tatawagin kung walang layunin ng Diyos basta na lang sige, pipiliin ka, okay na. Hindi ganoon meron talagang layunin na ipinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya tayo tinawag at pinili.
Yun yung nais ipabatid sa buhay ng bawat isa. At sa mag-isa buhay po ni Supporting Verse, sa buhay ni Moises, tinawag din po siya ng Diyos. Sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 4, nang makita ng Panginoon napapalapit si Moises upang tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot si Moises, narito po ako. Yan sa Supporting Verse, makikita natin na kung ating pagbubulay-bulayan, kung babasahin natin yung buong teksto na yan, buong chapter na yan, marami tayong matututunan kung paano tinawag ang si Moises. At tinawag si Moises kung ano yung ano yung layunin ng Diyos, bakit siya tinawag. Alam naman natin sa Exodus, siya yung ginamit ng Diyos para ibigay ang mga salita, ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mamamagitan ng buhay ni Moises kasama si Aaron. Bubulay-bulayan po natin yan. At tunay po na tinawag sila at pinili upang mahayag kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay nila. At sino pa po yung isang may binibigay po sa atin na supporting verse. Sabi diyan sa 1 Samuel chapter 3 verse 10. Sa buhay po ni Samuel, lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag niya ito. Samuel, Samuel, sumagot si Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. Ang lingkod nyo. Amen. Sa buhay pa, makita natin yung sa Old Testament na si Samuel tinawag din upang pinili rin siya ng Diyos dahil ginamit siya ng Diyos na naging prophet siya. At alam naman natin na story ni Samuel, siya yung ginamit upang i-anoint si Saul at si David at marami pang ginawa si Prophet Samuel sa buhay niya. Yung layunin ng Diyos naganap sa buhay ni Samuel at bababasa po natin yan kung patuloy natin binubulay-bulay ang salita ng Diyos. At yun po yung mga supporting verse na nagpapatunay na pag tinawag ka ng Diyos at pinili ka, praise God, talagang nandun yung magaganap ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Maging sa New Testament po, makikita po natin sa buhay po ng labing dalawang alagad. Sabi po diyan sa Mateo chapter 10 verse 1, sabi po diyan, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Dito makita natin na hindi lang sa New Testament, sa Old Testament, tumatawag ang Diyos at pumipili upang maganap ang layunin. Makikita rin po may support na yung 12 alagad po ng Diyos, tinawag din ng isa-isang tinawag at pinili ng Diyos upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At naabot tayo hanggang ngayon, naabot tayo ng mga salita ng Diyos. At sabi pa, sino pa po ba yung tinawag ng Diyos sa New Testament? Sabi diyan sa mga gawa, chapter 9, verse 15, sa buhay po ni Pablo, alam naman po natin na lagi natin naririnig, nababasa na si Pablo ay talagang tinawag din ng Diyos at pinili siya ng Diyos. Sabi po, ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya ang pinili kong lingkod na magpapahayag tungkol sa akin sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga Israelites. Yan po yung makikita natin na tinawag siya ng Diyos at pinili upang nandiyan na rin nakasulat na siya yung magpapahayag na tungkol sa Panginoong Hesus sa mga hintil at sa mga hari. At naganap naman yung sinasabi ng Diyos sa paglayunin ng Diyos sa buhay ni Paul. At sabi pa nga kung paano siya pinili, sabi diyan sa Gawa chapter 26 verse 15 to 16, sabi, nagtanong ako, sino po kayo, Panginoon? Sumagot ng Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo, bumangon ka at tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Sabi yan, napakabuti ng Diyos, siya mismo ang pumili na maging lingkod tayo. At mabladaan natin hanggang sa matapos yung kung paano tayo pinili. At ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Amen. Yan, nangyari naman po, kung babasahin po natin, nangyari yung sinasabi ng Panginoon sa buhay ni Pablo, na napakita kung sino ang Panginoong Hesus, kung sino siya, kung
inihayag sa pamamagitan ng kanyang salita, nire-reveal sa pamamagitan ng banal na espiritu kay Paul at nahayag ang layunin ng Diyos. Amen. Mapalad po ang bawat isa sa pagtawag po at kasama tayo sa pinili. Dahil sabi po sa salita, sabi diyan sa Mateo chapter 22 verse 14, marami ang tinawag ng Diyos, ngunit kakaunti ang pinili. At mapalad tayo kung sa pagtawag po sa atin, tayo rin ay pinili upang maganap ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At hindi lang sa basta tinawag, narinig, tinawag tayo. Kahit sa normal na buhay, pag tinawag tayo, tinawag ka lang, ngunit wala lang, parang tinawag ka lang, ngunit hindi ka naman pinapasok sa loob o binigyan ng authorized na gawin kung anong dapat mong gawin. Yun ang inaano dyan na mapasalamat tayo sa Diyos kung mararanasan natin kung paano maganap sa buhay natin ang layunin ng Diyos, kaya tayo pinili. Yun po yung pinapaunawa po sa atin na kung tayo po ay tinawag ng Diyos sa ating pong buhay, maganap nawa ang layunin ng Diyos, kaya tayo pinili. Sabi na, tinatanong, pwede nating isalamin sa ating buhay kung bakit nga ba tayo tinawag. Pwede nating itanong, tinawag at pinili ba tayo ng Diyos para maging hayayang buhay? Yun kasi makita natin yung lalo't nakakarinig tayo ng preaching. Pag tinawag at pinili ka ng Diyos, hayahay ka, yayaman ka na, mga ganyan ba na hindi ka na maghihirap, parang hayahay na ang buhay mo kasi anak ka na ng Diyos, tinawag ka na, at makita natin na makakarinig pa nga tayo na pagpapalain ka na financially, di ba? Parang ganun, mga prosperity gospel ng ganyan. Yun ba yung tinatawag na pagtawag? Sabing ganun. Tinawag at pinili ba tayo ng Diyos dahil sa ating kakayanan? So ating kakayanan ba? Magaling ba tayo? Tinawag ba tayo ng pinili dahil magaling yan, dapat kong piliin yan. Tatawagin ka, pinili ka dahil matalino ka. Sabing ganun. Nakikita ka na ikaw ang pinakaangat sa bawat isa. Ganun ba ang pagkakatawag ng Diyos? Kung ating kaya makikita natin dito na bago matapos na wala tayong ipagmamalaki kahit sabihin na natin na ay tinawag ako. Kung minsan makakapag ka ng maboost yung sarili mo kapag naging lingkod ka na ng Diyos, kasi makita mo tinawag ako ng Diyos, pinili ako dahil may nakikita ka sa sarili mo ba na ay magaling siguro ako mag-preach, magaling akong sumayaw, parang nabubos ka, parang mare-reflect sa sarili mo. Ngunit dito pag-aaralan natin Diyos, empty tayo kaya tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo marunong upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa layunin ng Diyos sa atin. Yun ang po ang unti-unting pinapaliwanag po sa atin ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita. At sabi, tinawag at pinili ba tayo ng Diyos dahil sa physical na katayuan? Tinawag ba tayo dahil maganda yung mga appearance ba natin? Gwapo, maganda ba tayo? O maganda yung katawan natin? Yun ba yung pagkakatawag sa atin? Ngunit nung mga panahon na yun, nakita nila si Saul noon, bago si David, maganda ang tikas ng katawan ni kala nila ang pagkakatawag ng Diyos ganun hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos sa pagtawag. Kaya kung makikita natin magandang makita natin yung mga lingkod na tinawag siguro ng Diyos, pinili dahil maganda yung appearance niya, timo ang tangkad, iba mestiza, parang ganun ba? Ngunit tinuturo sa atin po ngayon, hindi ganun ang pagtawag ng Diyos. Tinawag at pinili ba tayo ng Diyos dahil sa pinansal at pamumuhay? Makikita natin yun. At tinawag ng Diyos yan kasi mayaman na yan marami nang maitutulong sa kapwa yan dahil marami ng kayamanan yan Ganun ba ang pagkakaunawa po? Sa oras po na to, papakita po sa atin kung paano ba talaga tayo tinawag at pinili ng Diyos. Sino po ba talaga ang pinili ng Diyos? Yun, yung magre-reflect na sa isip natin yan paano ba nga tayo tinawag? Kasi hindi naman tayo tinawag sa ganung mga pamamaraan, yung sa sarili nating karunungan, sarili nating kakayahan, hindi naman tayo tinawag ng ganun. Dahil nakasulat na sa salita na hindi ganun pumili ang Diyos. Sabi po sa
mga taga-Korinto, unang taga-Korinto, chapter 1, verse 27, ang salita ng Diyos. Ngunit pinili ng Diyos sa mga itinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos sa mga tinuturing na mundo na mahihina para ipahiya ang malalakas. Yun, ganun po. Isa yun sa pwede natin pamamaraan na pinili tayo ng Diyos dahil wala tayong kakayanan eh. At mahahayag ang layunin ng Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng kayaan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Makita, dati hindi tayo nakakatayo sa dito sa pulpito, mahihiyain tayo. Minsan nagtatago pa nga tayo sa sulok pag-aunang atin natin eh. Kasi nga wala tayong kakayahanan, walang kapangyarihan, wala tayong kakayanan eh. Ngunit kapag tinawag tayo ng Diyos at pinili, doon na mahahayag unti-unti ang kapangyarihan din ng Diyos. Doon na makita na talagang tinawag at pinili ka. Makita pagdating ng mga panon, makita nagpipreach ka na rito, nagtakatutugtog ka na rito. Yun po yung sinasabi na ngunit wala naman tayong kaalaman dati. Ngunit bakit nagkaganon? Bakit nakatayo tayo? Yun ang sinasabi na pinili ka ng Diyos, pumipili siya ng hindi marurunong. At upang alam na natin, upang ipahiya ang at pumipili din siya ng mahihina upang ipahiya rin ng malakas. Isa yan sa pamamaraan na nakasulat sa salita na sa paano tayo pinipili ng Diyos. Ngayon, ang tanong, tayo ba talaga ay tinawag at pinili ng Diyos? Maku-curious tayo ngayon at sasabihin, talaga ba tinawag ako ng Diyos o pinili? Yun ang itatanong natin sa isip natin eh. Minsan nakakagawa naman tayo ng kasalanan, bagamat ang sabi ng salita, lahat naman tayo nagkakasala. Ngunit talaga bang tinawag at pinili ako? Ngayon, ito po yung paano kaya paano kaya ako napili o tinawag? Sabi po sa second mga taga Thessalonica chapter 2 verse 14, ASD, sabi po, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tinawag pala tayo dahil sa kanyang mga salita, sa magandang balita na inihayag nung una pa upang makibahagi tayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Makibahagi. Yun pala ang pagkakatawag sa atin para makibahagi tayo sa kadakilaan niya. Hindi tayo tinawag na parang wala lang, parang gusto lang natin gawin yung parang walang purpose ba, parang walang layunin na tinawag ako. Maglilingkod ako, aawit ako, maghahayo ako. Parang something wrong na hindi natin maaro kung ano yung pagkakatawag sa atin. Ito po, tinuturo dahil sa magandang balita, dahil sa salita ng Diyos na narinig natin. At base sa upang makibahagi tayo sa kasayang Diyos ay dakila. At alam naman natin ng kapag naging kabahagi tayo ng kadakilaan ng Panginoong Hesus, mahayag na ang Diyos sa buhay natin. Nakikita na, mga tinawag at pinili talaga to kasi nahahayag yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niya, ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Yun po yung Kaya kabilin-bilinan ng Diyos na sa bandang uli yung sinasabi sa atin, magpakabanal tayo kasi yung kadakilaan ng Diyos ng Panginoong Hesus nagre-reflect po sa atin eh. Dahil tayo tinawag at pinili. Kung talagang tayo ay tinawag at pinili, yun po yung tanong dyan eh. Talaga magre-reflect yan. Kung hindi tayo tinawag, walang magre-reflect ng kadakilaan ng Panginoong sa atin. Makakita mo, lingkod ba ng Diyos yan? Bakit ganyan yan? Parang ng sugaril yan. Wala, hindi nagre-reflect yung kadakilaan ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi dyan, tinawag tayo dahil sa salita, sa magandang balita. Amen po. Yun po yung pinapaliwanag sa atin. At sabi pa sa mga taga-Epeso, chapter 1, verse 11, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon sa mga plano niya noon pang-una. Pinili niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipag sa Kristo. Yun po. Ginawa ng Diyos pala yon para sa lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Yun, bagay ayon sa plano niya at kalooban. Yun yung pinapaano sa atin, pinapaunawa. Kaya pala tayo nandito dahil sa plano ng Diyos, hindi pala sa plano natin. Alam mo, may mga dumarating dito na sa isip nila, magtatrabaho lang dito sila sa abroad, sa Saudi. Ngunit dumarating ang time na kada tumatagal,
may nagbabago at hanggang sa dumating tayo na makakilala sila sa Diyos, yung pala yung pagkakatawag sa kanila na hindi lang sa trabaho sila ipinunta rito, kundi sa plano ng Diyos na kalooban niya. At sabi niya, at ayon sa plano niya na noon pang una, pinili kami upang maging kanya sa pamamagitan ng kung makikipag-isa tayo kay Kristo, yun na yung sinasabi na yung tunay na pagpili na talagang pagtawag sa atin bilang Kristiyano at nakipag-isa tayo kay Kristo, yun yung tinatawag na pagpili. Kung tinawag tayo bilang Kristiyano, hindi naman tinatawag Kristo, hindi naman tayo nakipag-isa kay Kristo, iba naman yung tinuturo natin, inahayag natin, hindi yun yung pamamaraan ng pagpili. Yun yung ang magtawag at pagpili, kung napiliin tayo, nakipag-isa tayo kay Kristo. Yun po yung pinapaliwanag sa mga taga-Epeso. At kung ating bubulayin, na yung totoo naman po, dahil yun naman talagang layunin na makipag-isa tayo kay Kristo, upang unti-unti tayo magbigay ng kaalaman, kaunawaan kung paano natin maintindihan ang kanyang mga salita. Sabi po, ano po ba ang patunay na pinili na to? May patunay pa na tinawag na tayo, nakita na natin na nakipag-isa kay Kristo. Meron pang meron pa isa pa, may patunay pa na talagang na tayo ay talagang pinili. Ayan po sa supporting verse. Mga verse unang Thessalonica chapter 1 verse 6. Sabi po diyan, isa pang patunay na pinili niya kayo ay dahil tinanggap ninyo ang magandang balita. Amen. Yung pala kung tinanggap natin yung magandang balita, talagang tunay na pinili tayo kasi sabi maraming makakarinig ngunit hindi nila pakikinggan. Ngunit kung tinanggap natin maganda, talagang tunay na pinili tayo ng Diyos. Sa kabila ng inyong pantiting pagdurusa, sa inyong pagtitiis ng may kagalakang mula sa banal na Espiritu, tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Yan po yung sinasabi, yung magandang balitang dinala sa atin, tinanggap natin, ay isa patunay na talagang pinili tayo. Tinanggap natin yung salita ng Diyos. Amen. Kung di natin tinanggap yung magandang balita, at hindi makikita na talagang pinili tayo. Medyo makaano, pero nawa maintindihan natin unti-unti. Medyo nakakalito, bakit nga ba? Di ba? Pero maraming salamat sa Diyos. Ang Diyos pa rin na magpapaunawa sa atin sa buhay ng bawat kung paano tayong pinili. Sabi po, kung tayo po ay tinawag at pinili, dapat nakikita ang banal na Espiritu sa atin. Dapat makikita kung talagang tinawag kasi meron na tayong salita ng Diyos, makita rin ang banal na Espiritu. Ngunit ang tanong, hindi naman nakikita ang banal na Espiritu Paano makikita sa atin, di ba? Ngunit makikita sa pamamagitan ng bunga. Alam naman natin yung bunga na yan kung saan nyo, sa Galatians 5, chapter 5, verse 22-23. Tayo pinili, makita yung Espiritu ng Diyos sa atin. Paano makikita, diba? Sabi, tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos kapag nakipag-isa tayo kay Kristo. Hindi naman nakikita. Ngayon, makikita yan kung nagbubunga. Sabi nga, kung ang bunga niya, kabisado na po natin yung bunga niya, no? Ngunit kung ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu, sa Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinaunan at pagpipigil sa sarili, walang batas na laban sa mga ito. Amen po. Yun yung makikita. Kung talaga nakipag-isa tayo kay Kristo, makikita yung banal na Espiritu sa atin. Hindi man makita visually ang banal na Espiritu, ngunit sa bunga niya, makikita na mayroon talaga tayong banal na Espiritu dahil namunga siya. Amen. Sabing ganyan, 2 verse na lang po. At sabi po sa paalala po sa atin kapag sa pagtawag at pagpili sa atin, may paalala po sa atin. Sabing ganyan. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 4:7, paalala po sa atin, tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kung natawag na tayo, pinili, mamuhay na tayo sa kabanalan, hindi yung mamumuhay pa tayo. Kasi alam na natin yung salita ng Diyos, may Espiritu na tayo, namumunga na yung, meron tayong fruit of the Holy Spirit, doon na tayo sa mamuhay sa kabanalan. Unti-unti, bagamat minsan mahirap talagang gampanan, gawin ng mga layunin ng Diyos sa ating buhay, ngunit tutulungan naman tayo ng Diyos sa Espiritu na ipinagkakalob sa atin. Sabi pa dyan, sa 1 Peter chapter 1 verse 15, nakasulat po dyan, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo.
Amen. Praise God. At konti, maiksi lang. At nandun yung pagkilos ng Diyos sa kanya mga salita. Amen. At ito ang hindi dapat makalimutan. Yan. To God be the glory.